Ako si Kael, isang manggugubat na kilala sa aming bayan. Sa aking matigas na paninindigan, lumaki ako sa isang pamilya ng mga tagapangalaga ng kagubatan. At sa kabila ng aming responsibilidad na protektahan ang kalikasan, naging bihasa ako sa pagputol ng kahoy at paglikha ng mga bagay mula rito. Sa bawat hampas ng aking palakol, dama ko ang tibay ng aking desisyon, ang pagsupil sa kagubatan para sa aming bayan. Ngunit sa isang bahagi ng kagubatan, may narinig akong mga bulong na hindi ko pa naririnig noon. Habang lumalalim ang aking paglakad, ang mga dahon ay tila bumubulong ng mga lihim. Sa gitna ng mga puno, doon ko siya nakita. Isang diwata, si Amara, ang nagbabantay sa likas na yaman ng kagubatan. Siya ay may mahinhin na anyo, ngunit sa likod ng kanyang lambot ay naroon ang di matatawarang kapangyarihan. Kael, wika niya sa akin, ang kanyang tinig ay tila hangin na nagdadala ng malamig na pag-iisip. Bakit mo sinisira ang kagubatan na ito? Hindi ko siya sinagot kaagad. Sa halip, pinanatili ko ang aking tingin sa kanya, sinusubukang alamin kung ano ang pakay niya. Sa aking isip, siya ay isang balakid sa aking layunin. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-aalala. Hindi lamang para sa kagubatan, kundi para sa akin at sa mga tao sa aming bayan. Ang kagubatan ay para sa amin, sagot ko, pilit na hindi pinapansin ang kanyang presensya. Kailangan naming mabuhay, at ito ang paraan. Ngunit hindi siya natinag. Ang kagubatan ay buhay, Kael. Kung patuloy mo itong sisirain, ano ang mangyayari sa inyo? Ang kanyang tanong ay nagbigay sa akin ng pag-aalinlangan. Sa mga araw na sumunod, hindi ko maiwaksi ang kanyang mga salita. Ngunit sa kabila nito, patuloy akong bumalik sa kagubatan. Patuloy ang pagputol ng mga punong tila walang damdamin. Isang gabi, sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang mga iyak ng mga hayop mula sa loob ng kagubatan. Parang may nagbabadya na panganib. Sa aking pag-usisa, naramdaman ko ang presensya ni Amara. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Kael, may nagbabalak na sirain ang kagubatan ng tuluyan. Hindi ito gawain ng tao, kundi ng mga halimaw na nagmula sa dilim. Naguluhan ako sa kanyang sinabi. Paano mangyayari iyon? Ang kagubatan ay tahanan ng mga nilalang na matagal nang nabubuhay sa kapayapaan. Ngunit sa kanyang tinig, naramdaman ko ang sinseridad. Marahil, kung may pagkakataon, maaari naming magkaisa upang protektahan ang kagubatan. Ngunit sa pag-iisip ko ng ganitong bagay, biglang lumitaw ang isang halimaw sa aming harapan. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab. Ang kanyang anyo ay puno ng galit. Sa isang iglap, naramdaman ko ang takot na hindi ko pa nararanasan. Amara! Sigaw ko habang unti-unting lumalapit ang halimaw. Ngunit sa halip na takot, nakita ko ang tapang sa kanyang mga mata. Siya ay nakahanda, hindi para sa laban, kundi para sa isang paraan upang kami ay magkaisa. Sa simula ng aming hindi inaasahang pagkikita, walang ibang namamayani, kundi ang alitan at galit. Ako'y isang matigas ang loob na lalaki. Ang aking mga palad ay nasanay sa paghawak ng mga kasangkapan sa pagputol ng kahoy, samantalang siya'y isang mahinhin, ngunit makapangyarihang diwata, tagapangalaga ng gubat na sinira ng aking mga gawa. Sa aming unang pagkikita, siya'y lumitaw na parang liwanag sa gitna ng karimlan. Ang kanyang mga mata ay tila apoy na nagbabantay sa bawat kilos ko. Ngunit sa paglipas ng panahon, sa kabila ng aming mga pagkakaiba, natutunan naming magkaisa. Hindi ko maipaliwanag kung paano nagsimula ang pagbabago sa akin. Marahil ito'y dulot ng kanyang mga kwento ng mga hayop at halaman na unti-unting nawawala sa gubat. Mga kwento ng mga puno na may sariling mga alaala at damdamin. Sa bawat salaysay niya, naramdaman ko
ang pagbigat ng aking konsensya. Unti-unti, ang aking mga matay nabuksan sa kagandahan ng kanyang mundo. Isang mundong aking binaliwala sa aking pagnanasa sa material na kayamanan. Isang araw, habang kami naglalakad sa gitna ng gubat, napansin kong ang kanyang mga hakbang ay tila nagsusulat ng musika sa lupa. Ang bawat pagyapak niya ay nag-iiwan ng marka, hindi ng pagwasak, kundi ng bagong pag-asa. Nakaramdam ako ng kakaibang init sa aking dibdib, isang damdamin na hindi ko pa nararanasan. Ito'y pag-unawa na ang gubat na madalas kong tingnan bilang isang mapagkakakitaan ay puno ng buhay na aking nalimutan. Ang gubat na ito'y hindi lamang tahanan ng mga hayop at halaman, wika niya. Ang kanyang tinig ay parang bulong ng hangin na puno ng kaalaman. Ito'y tahanan din ng mga alaala ng ating mga ninuno at bahagi ng kinabukasan ng ating mga anak. Sa mga salitang iyon, nakaramdam ako ng pag-aalala, isang pag-aalala na sa wakas ay nagtulak sa akin upang mag-isip. Paano ko nga ba maipagpapatuloy ang aking ginagawa kung alam kong may mga buhay na naapektuhan? Sa kanyang presensya, natutunan kong makinig hindi lamang sa kanyang mga salita, kundi pati na rin sa bulong ng hangin, sa awit ng mga ibon, at sa pag-ugong ng mga sanga ng puno. Ang gubat ay nagsimulang magsalita sa akin sa paraang hindi ko inaasahan. Sa paglipas ng mga araw, natutunan kong huminto sa pagputol ng mga puno. Sa halip, nagsimula akong magtanim ng mga bagong binhi, mga binhi na magbibigay ng bagong buhay sa gubat. Ang mga binhing ito'y hindi lamang para sa aking konsensya, kundi para sa kinabukasan ng gubat na natutunan kong mahalin. Sa bawat pagtatanim, naramdaman ko ang pag-asa na unti-unting bumabalik sa kanyang mga mata, at ang gubat ay tila nagsimulang huminga muli. Ngunit isang araw, habang kami nagtatanim sa isang bahagi ng gubat na dati pawang mga tuod lamang, naramdaman kong may kakaibang presensya. Ang hangin ay tila nagbago. Ang kanyang mga bulong ay nagbigay ng babala. May paparating, wika ng diwata. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Hindi ko alam kung ano ang kanyang tinutukoy, ngunit naramdaman ko rin ang kilabot sa aking mga balahibo. Bigla, mula sa likuran ng mga puno, lumitaw ang isang grupo ng mga lalaki. Kilala ko sila. Sila'y mga kasamahan ko, mga taong tulad ko dati walang pakialam sa kalikasan, mga taong ang tanging hangad ay ang makuha ang yaman ng gubat. Ang kanilang mga matay puno ng galit at pag-aalinlangan, tila nagtatanong kung bakit ko iniwan ang dati kong ginagawa. Anong ginagawa mo rito? Tanong ng kanilang leader. Ang kanyang tinig ay puno ng panunuya. Bakit ka nagtatanim sa halip na magputol? Sa mga sandaling iyon, alam kong kailangan kong pumili. Ako'y nasa gitna ng isang labanan. Isang labanan hindi lamang para sa gubat, kundi pati na rin sa aking sarili. Alam kong hindi ito magiging madali. Ngunit ang aking puso'y puno ng determinasyon. Hindi ko na kayang bumalik sa dati kong pagkatao. Ang gubat na ito'y hindi lamang tahanan ng mga hayop at halaman, ito'y tahanan din ng aking bagong buhay. Habang ang grupo ng mga lalaki unti-unting lumalapit, naramdaman ko ang paghawak ng diwata sa aking kamay. Sa kanyang paghawak, nakaramdam ako ng lakas. Isang lakas na hindi ko alam na mayroon ako. Alam kong hindi kami nag-iisa. Ang gubat ay kasama namin at kami hindi susuko. Sa likod ng kanyang mga mata, nakita ko ang isang lihim na plano. Isang plano na maaaring magbago ng lahat. Ngunit bago ko pa man ito maunawaan, biglang bumalot ang dilim at ang hangin ay nagdala ng isang nakabibinging katahimikan. Sa loob ng katahimikan, naramdaman ko ang isang bagay na magbubunyag ng bagong simula o isang di inaasahang wakas. Hindi ko inakalang mapapadpad ako sa ganitong sitwasyon.
na ang isang tulad ko, isang matigas ang loob ng manggugubat, ay makikipagkasundo sa isang diwata. Ang mga araw na nagdaan ay puno ng hidwaan at hindi pagkakaintindihan, ngunit may kung anong puwersa ang nagtulak sa amin upang makinig sa isa't isa. Sa gitna ng kagubatan, kung saan ang hangin ay humahalimuyak sa bango ng mga bulaklak at ang mga puno ay tila may buhay, nagsimula ang aming kwento ng pagkakaibigan. Sa unang pagkakataon, hinayaan kong pakinggan ang kanyang tinig. Ang kanyang mga salita ay tulad ng musika na umaagos sa ilog. Malambing, ngunit puno ng kapangyarihan. Hindi natin kailangan ang digmaan, wika niya, habang ang kanyang mga mata ay tila kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kagubatan ay may sariling buhay at tayong dalawa ay bahagi nito. Dati, ang mga salitang iyon ay walang halaga sa akin. Isang manggugubat na ang tanging layunin ay magpatuloy sa gawain, mag-ani ng mga yaman ng gubat para sa pinansyal na kapakinabangan. Ngunit sa kanyang presensya, ang mga puno ay tila nagsasalita at ang lupa ay tila humihinga. Ang kagubatan ay hindi na lamang isang lugar ng trabaho. Ito ay naging tahanan. Anong kailangan kong gawin? Tanong ko na halos hindi makapaniwala sa aking sariling pagbabago. Ang kanyang ngiti ay puno ng pag-asa at sa sandaling iyon naramdaman ko ang kapangyarihang taglay niya. Buksan mo ang iyong puso, sagot niya, at makikita mo ang tunay na halaga ng lahat ng ito. Mula noon, sinimulan kong pag-aralan ang bawat halaman, bawat ugat, bawat nilalang na naninirahan sa kagubatan. Naging bagong mundo ito para sa akin, isang mundo na puno ng hiwaga at kagandahan. Ang mga ibon ay tila kumakanta para sa amin, at ang mga hayop ay tila nag-aalok ng kanilang pagkakaibigan. Sa kabila ng aming pagkakaiba, natutunan kong tanggapin ang diwatang ito bilang gabay at kaibigan. Sa likod ng lahat ng ito, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Sa kabila ng aming bagong pagkakaintindihan, may nararamdaman akong pag-aalinlangan. Sa gitna ng aming pag-uusap, isang alingawngaw ang umalingawngaw mula sa malayo. Isang banta na tila hindi namin maiiwasan. Ang kagubatan ay nagsimulang magbago at ang mga senyales ng pangkanib ay nagsimulang magpakita. Isang gabi, habang ang buwan ay nakadungaw sa amin, nagising ako sa isang kakaibang tunog. Ang hangin ay tila may daladalang bulong. Mga bulong na puno ng takot. Agad kong kinuha ang aking mga kagamitan at naglakad patungo sa pinanggagalingan ng tunog. Ang diwata ay naroon, nakatayo sa gitna ng isang bukid ng mga bulaklak. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Nararamdaman mo rin ba? Tanong niya, at sa kanyang tinig ay may halong takot. May darating na panganib. Hindi ko alam kung ano ang aming haharapin, ngunit alam ko na ang aming bagong pagkakaibigan ay susubukin. Ang kagubatan ay tila nakikipag-usap at kami ay naging tagapagsalita nito. Ang diwatang minsay naging kalaban ay naging kasama at kami ay naging tagapagtanggol ng kalikasan. Sa gitna ng aming pag-uusap, isang puting liwanag ang biglang lumitaw sa kalangitan. Ang liwanag ay tila nagbigay ng babala at kami ay napilitang kumilos. Ang kagubatan ay nagising at ang mga puno ay tila nagkaroon ng sarili nilang kalooban. Kami ay naglakbay sa gitna ng dilim, sa ilalim ng liwanag ng buwan, patungo sa isang destinasyon na hindi namin alam. Sa aking puso, nararamdaman ko ang pag-asa. Ngunit sa likod ng pag-asa, naroon ang kaba ng hindi inaasahang mangyayari. Ang diwata ay nasa aking tabi. Ang kanyang presensya ay nagbibigay lakas sa akin. Kami ay magkaisa, ngunit ang kagubatan ay may sariling plano. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang kanyang kapangyarihan. At sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang kanyang takot. At sa aming paglalakbay, biglang lumitaw ang isang nilalang sa aming harapan.
isang nilalang na hindi ko pa nakikita. Ang kanyang mga mata ay tila apoy na nagliliyab at sa kanyang presensya ay naroon ang banta ng pagkawasak. Ang diwata ay humigpit ang hawak sa aking kamay at ang aming mga mata ay nagtagpo. Handa ka na bang harapin ang tunay na pagsubok? Tanong niya, habang ang kanyang tinig ay puno ng lakas. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang aking puso na bumilis ang tibok. Ang kagubatan ay naging tahimik at kami ay nakaharap sa isang misteryo na puno ng panganib. Ngunit sa likod ng takot, naroon ang aming pagkakaibigan. Isang pagkakaibigang handang harapin ang anumang unos. Ang gabi ay naging saksi sa aming laban at ang kagubatan ay naging arena ng aming pag-asa. Sa likod ng dilim, nararamdaman ko ang liwanag ng diwatang nasa aking tabi. Kami ay magkaisa at kami ay handa. Ngunit ang tanong ay nanatili. Ano ang aming haharapin sa likod ng liwanag na iyon? Ako'y humakbang papasok sa kakahuyan. Ang hangin ay tila may ibinubulong na lihim sa akin. Sa kabila ng mga nakaraang araw na puno ng alitan at hindi pagkakaunawaan, ngayon ay naglalakbay ako sa daan patungo sa isang posibilidad na hindi ko kailanman naisip, ang pagkakaayos sa isang diwata na matagal ko nang kinamuhian. Ang mga dahon ay bahagyang sumasayaw sa hangin at ang mga ibon ay kumakanta ng kanilang mga awit sa dapit hapon. Sa likod ng bawat puno, nararamdaman ko ang presensya ni Elara, ang mahinhin ngunit makapangyarihang diwata ng kagubatan. Siya ang naging sanhi ng maraming pagkakasalungatan sa aming tahanan. At siya rin ang dahilan kung bakit ako narito ngayon, hinahanap ang pagkakaayos. Kahit pa ito'y tila imposibleng mangyari. Elara, ang tawag ko sa kanya. Ang boses ko'y naglalakbay sa hangin. Kung naririto ka, kailangan kitang makausap. Walang tugon, ngunit alam kong siya'y nakikinig. Matagal na kaming nag-aaway, nagkakagulo sa mga hangganan ng aming mga mundo. Ako, isang manggugubat na matigas ang loob, palaging nag-aakalang alam ko ang lahat ng tungkol sa kalikasan. Samantalang siya, isang diwata, ay palaging pinapakita sa akin kung gaano kaliit ang aking nalalaman. Sa isang iglap, naramdaman ko ang kanyang presensya sa likuran ko. Hindi ko na kailangang lumingon upang malaman na siya'y naroon. Ang hangin ay biglang lumamig, ngunit hindi ito nakakatakot. Sa halip, ito'y nagbigay ng isang kakaibang katahimikan. Narito ako, ang sabi ni Elara, ang kanyang boses ay parang musika na umaagos sa paligid. Ano ang nais mong sabihin, tao? Saglit akong natahimik, kinakalap ang mga salitang dapat kong sabihin. Nais kong malaman kung paano tayo magkaisa. Alam kong maraming beses nakitang sinisi sa mga nangyayari sa kagubatan. Ngunit ngayon, nauunawaan kong ang kaguluhan ay hindi lamang mula sa iyo. Ako rin ang may kasalanan. Hindi ko inaasahan ang kanyang tugon. Siya'y lumapit. Ang kanyang hakbang ay parang bulaklak na bumubuka sa bawat paggalaw. Napagtanto mo rin, sa wakas, ang kanyang mga mata ay naglalayon ng isang uri ng pag-unawa na hindi ko pa nakikita sa kanya noon. Hindi ako ang kalaban, kundi ang hindi natin pagkakaintindihan. Nagsimula kaming maglakbay, magkatabi, sa loob ng kakahuyan. Ang mga puno ay tila nagbukas ng kanilang mga braso upang kami yakapin. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang kanyang enerhiya, isang kapangyarihan na bumabalot sa akin. Tila sinasabi na kami naglalakbay patungo sa isang mas magandang mundo. Mayroon akong nais ipakita sa iyo, ang sabi ni Elara. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, isang imahe ang lumitaw sa harapan namin. Isang kagubatan, puno ng buhay, mas mayaman at mas masigla kaysa sa aming nakikita sa paligid. Ito ang maaaring mangyari kung tayo'y magkaisa. Napatigil ako, napuno ng pagkamangha.
Ang kagubatan na kanyang ipinakita ay hindi lamang puno ng mga puno at halaman. Ito'y puno ng pagkakaintindihan, ng pagkakaayos, ng paggalang sa pagitan ng tao at ng kalikasan. Paano natin ito magagawa? Tanong ko. Puno ng pag-asa. Ngunit bago siya makasagot, ang imahe ay nagbago. Ang kagubatan ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang tanawin ng pagkawasak. Mga punong gumuho, mga hayop na nawala ng tahanan, at isang kalikasan na sumisigaw ng tulong. Ang bigat ng tanawin ay bumagsak sa akin. Ang aking puso'y napuno ng takot. Kung hindi tayo magkaisa, ang sabi ni Elara, ang kanyang boses ay puno ng kalungkutan. Ito ang magiging kinabukasan ng kagubatan. Ang kanyang mga salita ay tila isang palaso na tumama sa aking dibdib. Ngayon, higit sa lahat, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Ako'y bahagi ng kagubatan, gaya ni Elara. Kailangan kong maging bahagi ng solusyon. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang bagay na hindi ko maunawaan. Isang lihim na tila nais niyang ipahayag, ngunit hindi niya magawa. Ang kanyang mga mata ay naglaho sa likod ng isang kislap, isang bagay na nagbigay sa akin ng pag-aalinlangan at pag-alala. Mayroon pang isang bagay, ang sabi ko, inaasahan na siya'y magbubukas. Ano pa ang hindi mo sinasabi sa akin, Elara? Isang nanggiti ang sumilay sa kanyang mga labi, ngunit ito'y puno ng misteryo. Sa susunod na pagkikita natin, malalaman mo ang kanyang sagot na puno ng pag-asa, ngunit may halong takot. Ang aming paglalakbay ay natapos na, ngunit ang aking isipan ay puno ng mga tanong. Ano ang kanyang itinatago? Ano ang maaaring mangyari sa susunod? Sa likod ng kanyang mga salita, nararamdaman ko ang isang banta, isang bagay na maaaring magbago sa lahat ng aming pinagdaraanan. At sa pag-alis ko sa kagubatan, ang hangin ay muling bumulong. Ang kanyang lihim ay naging isang misteryo na hindi ko pa kayang lutasin. Ngunit alam kong ang susunod na kabanata ng aming kwento ay darating, puno ng pag-asa at panganib. Sa ilalim ng nakalulumbay na kalangitan, nararamdaman ko ang malamig na hangin na dumadampi sa aking balat habang unti-unting naglalaho ang init ng araw sa likod ng mga ulap. Ako si Diego, isang matigas ang loob na manggugubat, na sa loob ng maraming taon ay tanging ang layunin ay ang pagyamanin ang aming bayan sa pamamagitan ng pagkuha ng mga likas na yaman sa kagubatan. Ngunit ang aking pananaw ay nagbago mula nang makilala ko si Amihan, ang mahinhin ngunit makapangyarihang diwata ng kagubatan. Sa simula, kami ni Amihan ay mortal na magkaaway. Ang bawat hakbang ko sa kanyang teritoryo ay nagdala ng galit niya, at ang bawat galaw niya upang pigilan ako ay nagpaigting ng aking determinasyon. Ngunit sa kabila ng aming alitan, natutunan naming makinig sa isa't isa. Unti-unting nagkakahulugang ang aming mga salungat na layunin ay may puwang para sa pagkakasundo. Ngayon, sa ilalim ng lilim ng mga puno, naririnig ko ang banayad na pag-awit ni Amihan. Ang kanyang tinig ay parang bulong ng hangin, puno ng kapayapaan at pag-asa. Sa kabila ng kanyang kapangyarihan, mayroon siyang pusong naghahangad ng pagkakaunawaan. Sa di inaasahang pagkakataon, natutunan kong pahalagahan ang kanyang pananaw at ang kagubatan na binabantayan niya. Nais mo bang makikita ang kagubatang ito na buo pa rin para sa susunod na salinlahi? Tanong ni Amihan, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Nakatingin siya sa akin ng may pag-asam, ang kanyang mga mata ay may liwanag na tila alon sa ilog. Oo, Amihan, sagot ko habang tinitingnan ang paligid. Hindi ko na nais na sirain ang kagubatang ito. Nais kong makahanap ng paraan para magtulungan tayo. Ang kanyang hangiti ay parang sinag ng araw na dumaan sa mga dahon ng puno. Kung gayon, simulan natin ang pagbabago.
tayo ay magiging tagapagtanggol ng kagubatan, magkaisa, para sa mas magandang kinabukasan. Sa mga sumunod na araw, nagsimula kaming magplano ng mga paraan upang mapanatili ang yaman ng kagubatan. Nagkasundo kaming bumuo ng mga programa para sa edukasyon ng mga tao tungkol sa kahalagahan ng kalikasan at nagsimula kaming manghikayat ng mga voluntaryo upang tumulong sa reforestation. Ngunit sa kabila ng aming bagong pagkakaisa, may mga hadlang pa rin sa aming landas. Isang umaga, habang abala kami sa pagtatanim ng mga punla, isang grupo ng mga mangangalakal ang dumating. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagnanasa sa mga likas na yaman ng kagubatan. "Diego," sabi ng isa sa mga mangangalakal, "walang halaga ang iyong ginagawa. Ang mga puno ay para sa pag-unlad. Bakit mo hahadlangan ang progreso?" Tumayo ako sa harap nila. Ang aking puso ay puno ng determinasyon. Ang tunay na progreso ay ang pagkakaroon ng balanse. Ang kagubatan ay hindi lamang para sa tao, kundi para sa lahat ng nilalang na naninirahan dito. Ngunit sa kabila ng aking paninindigan, alam kong hindi madali ang aming laban. Ang mga mangangalakal ay may kapangyarihan at impluwensya na kaya nilang gamitin laban sa amin. Lumingon ako kay Amihan at nakita ko ang kanyang mukha na puno ng pag-aalala. "Amihan," bulong ko, "hindi tayo dapat sumuko. Alam kong may paraan pa." Ngunit sa mga oras na iyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang matandang lalaki ang lumapit sa amin. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan. Siya ay tila isang bahagi ng kagubatan. Ang kanyang presensya ay nagdala ng kakaibang sigla. "May lihim na dapat kayong malaman," sabi ng matanda. Ang kanyang tinig ay parang awit ng mga ibon sa umaga. "Ang kagubatan ay may sariling kapangyarihan, isang lihim na kayang magligtas sa inyo mula sa kasakiman ng mga mangangalakal." Nagpalitan kami ni Amihan ng tingin, puno ang kuryosidad at pag-asa. Ano ang lihim na ito? Paano ito magagamit sa aming laban? Sa kabila ng aming mga tanong, ang matanda ay ngumiti lamang. Ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo. "Ang sagot ay nasa paligid lamang ninyo," sabi niya bago lumisan. Iniwan kaming puno ng pag-asa at tanong. Sa ilalim ng lumulubog na araw, naramdaman ko ang pag-asa na bumabalot sa akin. Sa kabila ng mga pagsubok, ang pagkakaisa namin ni Amihan ay nagbigay sa amin ng lakas na harapin ang anumang hamon. Ngunit ano ang lihim ng kagubatan na sinasabi ng matanda? Paano namin ito matutuklasan? Sa gitna ng aming pag-iisip, naramdaman ko ang banayad na hangin na bumalot sa akin. Tila may mensahe ang kagubatan. Ang aming kwento ay hindi pa nagtatapos. Ito ay nagsisimula pa lamang. Sa susunod na kabanata, ang lihim ng kagubatan ay magdadala sa amin sa bagong landas na magpapatibay sa aming pagkakaisa. At sa pagdampi ng gabing puno ng bituin, alam kong ang aming laban ay may pag-asa. Kami ni Amihan ay magiging tagapagtanggol ng kalikasan. At sa kabila ng mga hamon, kami ay magtatagumpay. Ngunit paano namin matutuklasan ang lihim ng kagubatan? Ang sagot ay nasa hangin. Naghihintay lamang ng tamang sandali upang magliwanag. Sa araw na iyon, naglalakad ako sa gilid ng ilog na palaging nagiging saksi sa aming mga pagtatalo ni Lila. Ang diwatang minsang naging aking kaaway. Ang tubig ay tila kristal sa ilalim ng sikat ng araw, ngunit ang aking isipan ay puno ng mga alaalang hindi ko mabura. Ang tunog ng agos ng ilog ay tila musika, ngunit sa aking puso ay may bumibigat na pangamba. Ako si Datu, isang manggugubat na ang tanging hangarin ay ang protektahan ang kagubatan na minanakupat sa aking mga ninuno. Sa loob ng maraming taon, pinaglalaban ko ang aming lupain laban sa mga sinumang nais itong gawing isang lugar ng komersyo o industriya.
Ngunit sa kabila ng aking determinasyon, hindi ko maiiwasang makabangga ang mga likas na nilalang na naninirahan dito. Isa na nga si Laila, ang diwatang nag-aalaga sa mga punong kahoy at mga nilalang ng kagubatan. Sa simula, magkaiba kami ng adhikain, ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan naming makinig sa isa't isa. May nais akong ipakita sa iyo, Datu, sabi ni Lila habang lumalapit siya sa akin mula sa lilim ng kawayan. Ang kanyang presensya ay palaging nagdudulot ng kakaibang kapayapaan sa aking puso, kahit pa may mga bagay na hindi pa namin napagkakasunduan. Anong ipinakikita mo sa akin? Tanong ko, pilit na itinatago ang aking pag-aalala. Minsan, ang kanyang mga mungkahi ay nagdadala ng mga hindi inaasahang kahihinatnan. Ngunit sa halip na sagutin ako, ngumiti lamang siya at naglakad patungo sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Sumunod ako, naguguluhan, ngunit puno ng pag-asa. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pag-iiba ng hangin. May kakaiba sa paligid. Ang mga puno ay tila humihinga ng bagong buhay at ang lupa ay naglalabas ng halimuyak na hindi ko pa nasusumpungan. Pagdating namin sa isang maliit na parang, tumigil si Lila at itinuro ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang puno na ang mga dahon ay kumikinang sa ginto. Hindi ko maipaliwanag kung paano ito nangyari, ngunit ang punong iyon ay tila puno ng enerhiya na hindi ko kailanman nakita. Ang kanyang mga ugat ay tila bumabalik sa puso ng lupa, nagbibigay ng sustansya sa bawat buhay na nakapaligid dito. Ang punong ito, Datu, ay simbolo ng ating pagkakaisa. Ang ating pagtutulungan ay nagdulot ng bagong buhay, sabi ni Lila, puno ng pag-asa sa kanyang tinig. Sa mga sandaling iyon, naisip ko ang lahat ng aming pinagdaanan. Ang mga pagtatalo, ang mga pag-away, ang mga hindi pagkakaintindihan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, narito kami, magkasama, nagkakaisa para sa isang mas malaking layunin. Ngunit habang tinititigan ko ang puno, may nararamdaman akong kakaiba. Ang hangin ay biglang nag-iba, at sa likod ng mga puno ay may naririnig akong mga yabag. Hindi ito ang mga karaniwang tunog ng kagubatan. Hindi mga hayop, hindi rin mga tao na naninirahan dito. Bakit may mga yabag? Tanong ko. Ang aking boses ay puno ng pag-aalala. Si Lila ay napakunot noo, tila nararamdaman din ang aking nararamdaman. Baka may ibang nilalang na nagmamasid, sagot ni Lila. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa direksyon ng tunog. Ang aming mga mata ay nagtama, puno ng tensyon. Kung sino man ang nasa likod ng mga puno, hindi namin alam kung siya ay kaibigan o kaaway. Ngunit ang punong kumikinang sa ginto ay tila nagsasabi na ito'y hindi dapat masira. Ang aming pagkakaisa ay hindi dapat gumuho. Baka kailangan nating malaman kung sino sila. Baka sila ay nagdadala ng panganib sa ating kagubatan. Sabi ko, puno ng determinasyon. Ngunit bago pa man kami makagalaw, ang tunog ng yabag ay biglang huminto. Sa katahimikan ng kagubatan, narinig ko ang isang bulong na tila hangin na nagmumula sa lahat ng direksyon. Hindi kayo nag-iisa, sabi ng boses, puno ng misteryo at pahiwatig. Nagpatuloy kami sa pagtitig sa paligid, ngunit wala kaming makitang anuman. Ang kagubatan ay tila naglalaro sa amin, nagkukubli ng lihim na hindi pa handang ipakita. May nakamasid sa atin, Datu, sabi ni Lila. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-iingat. Ngunit hindi natin alam kung ano ang kanilang hangarin. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa aking balikat. Ang aming pagkakaisa ay nagbigay ng bagong buhay sa kagubatan. Ngunit ito rin ay nagdala ng bagong hamon. Sino ang mga nilalang na ito? Ano ang kanilang hangarin? Ang lahat ng ito ay nanatiling palaisipan. Isang cliffhanger na naghihintay ng kasagutan. Ngunit sa ilalim ng lilim ng kawayan,
Alam kong hindi kami nag-iisa sa laban na ito. Sa aming pagkakaisa, natutunan kong may mga bagay na hindi kayang gawing mag-isa. At sa pagdating ng bagong araw, handa kami ni Lila na harapin ang anumang pagsubok na darating. Sa kabila ng mga alon ng takot at pag-alinlangan, nagpatuloy ako sa paglalakbay. Sa makapal na gubat, ang mga puno'y tila nagmamasid. Ang mga ugat nito'y pilit na humahadlang sa aking landas. Ngunit hindi ako nagpatinag. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang tibok ng puso kong tila'y nakikipagsabayan sa musika ng kagubatan. Matagal na akong hindi nakapasok sa lugar na ito. Noon pa may pinagbawalan na ako ng mga matatandang manggugubat na lumapit dito. Ang sabi nila, ito'y teritoryo ng mga diwata, mapanganib at puno ng misteryo. Ngunit sa kabila ng panganib, narito ako sa piling ng mga aninong bumabalot sa akin. Ang dahilan? Isang diwata na minsan kong naging kaaway, ngunit ngayoy kapiling ko sa isang misyon. Siya si Amihan, isang diwata ng kagubatan, na ang mga matay tila'y batis ng kalikasan. Mapayapa, ngunit puno ng kapangyarihan. Sinimulan namin ang paglalakbay na puno ng tensyon. Ang aming nakaraan ay puno ng hidwaan at hindi pagkakaintindihan. Ngunit sa bawat pagsubok, natutunan namin ang magtiwala sa isa't isa. Unti-unting naglalaho ang mga alaala ng aming mga alitan. Alam mo, wika ni Amihan habang kami naglalakad, ang kagubatan ay may sariling paraan ng pagpapagaling. Kailangan lamang nating pakinggan ang kanyang sinasabi. Napaisip ako, noon pa man, ang gubat ay tila isang kalaban na dapat talunin. Ngunit sa kanyang mga salita, unti-unting bumukas ang isipan ko sa posibilidad na maaaring ang ito'y isang kaibigan na dapat pakinggan. Sa gitna ng aming paglalakbay, isang malakas na ihip ng hangin ang dumating. Halos itulak kami pabalik. Agad na nagbago ang ihip ng hangin at sa isang iglap, kami napapalibutan ng mga nilalang ng kagubatan. Mga matang nagliliwanag sa dilim, mga boses na bumubulong sa bawat sulok. Hindi ko alam kung paano ko makakayanan ito, ngunit si Amihan ay nanatiling kalmado. Kailangang magtiwala ka, sabi niya sa akin. Ang kanyang tinig ay tila bumubulong sa aking kaluluwa. Ang mga ito'y mga bantay lamang. Ipakita mong wala kang balak na masama at sila'y maglalaho. Sa kabila ng aking pagdududa, sinunod ko siya. Nagsimula akong maglakad ng dahan-dahan, hinayaan ko ang aking puso na maging bukas sa karunungan ng kagubatan. Isang bagay na hindi ko pa kailanman nagawa. At sa isang himala, ang mga nilalang ay naglaho, mistulang usok na sumanib sa hangin. Ngayon mo na unti-unting nauunawaan, wika ni Amihan na may ngiti sa kanyang mga labi. Ang kagubatan ay hindi kalaban, isa itong tahanan na dapat nating alagaan. Habang patuloy kaming naglalakad, naramdaman ko ang pagbabago sa aking kalooban. Ang dating galit at pag-aalinlangan ay unti-unting napapalitan ng pag-unawa at paggalang. Hindi ko inasahan na ang isang diwata na dating itinuturing kong kalaban ang magtuturo sa akin ng ganitong klasing pagmamahal sa kalikasan. Sa isang bahagi ng kagubatan, natagpuan namin ang isang lugar na tila'y isang santuwaryo. Ang liwanag ng araw ay banayad na tumatagos sa dahon, at ang hangin ay puno ng halimuyak na mga bulaklak. Sa gitna ng lugar na ito, mayroong isang sinaunang puno. Ang kanyang mga ugat ay tila yakap ang lupa. Ano ang lugar na ito? Tanong ko kay Amihan. Ito ang puso ng kagubatan. Sagot niya. Kung nais natin ng pagkakaisa, dito natin sisimulan. Ngunit habang kami nagmumuni-muni, isang kakaibang ingay ang aming narinig. Isang bagay na hindi karaniwang maririnig sa gitna ng kagubatan. Isang halakhak, malakas at puno ng kasamaan. Napatingin kami sa paligid at doon, sa likod ng mga puno, isang anino ang unti-unting lumalapit.
Ang anino'y tila isang tao, ngunit may kakaibang anyo. Ang kanyang mga matay nagliliyab at ang kanyang presensya'y puno ng puot. Sa kanyang mga kamay, may dala siyang isang bagay na hindi ko mawari, isang bagay na tila'y puno ng kadiliman. Amihan, sino siya? Tanong ko, damang ka ba sa aking dibdib? Hindi ko alam, sagot ni Amihan. Kita ang pag-aalala sa kanyang mukha. Ngunit isa lang ang tiyak, hindi siya dapat narito. At sa puntong iyon, naramdaman ko ang paglamig ng hangin. Isang bagay na mas malaki pa sa aming hidwaan ang nagbabadya. Isang bagay na maaring maging sanhi ng pagkawasak ng lahat ng aming pinagtrabahuhan. Naghanda kami sa paparating na panganib habang ang anino'y unti-unting nagiging mas malinaw. Ang bawat hakbang niya'y tila'y nagdadala ng dilim at takot. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong handa kaming harapin ito magkasama para sa kapakanan ng kagubatan na ngayoy aming tahanan. Ako si Kaloy, isang manggugubat na palaging sumusunod sa yapak ng aking ama. Sa bawat hampas ng aking palakol sa puno, nararamdaman ko ang tibok ng aking puso na tila ba nag-aalab sa galit. Ang galit na yon ay bunga ng isang pangyayaring hindi ko malimutan, ang pagkawala ng aming lupain sa mga kamay ng mga makapangyarihan na sinasabing may basbas ng mga diwata. Sa aking isipan, ang mga diwata ay mga nilalang na walang malasakit sa kapalaran ng mga tao. Ngunit sa kabila ng aking pagkamuhi, may bahagi ng aking puso na naghahanap ng katotohanan. Isang gabi, habang pinagmamasdan ko ang mga bituin sa kalangitan, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila ba may dalang mensahe. Sa gitna ng pagtahimik ng gabi, narinig ko ang malamyos na tinig ni Diwata Mayari. Si Mayari ay isang diwata na madalas kong nakikita sa gilid ng kagubatan. Sa kabila ng kanyang mahinhin na anyo, alam kong siya'y makapangyarihan. Sa una naming pagkikita, nagliliyab ang galit sa aking mga mata, ngunit hindi siya natinag. Kaloy, tawag niya sa akin, bakit mo pilit na winawasak ang kagubatan? Gayong alam mo ang halaga nito sa ating mundo? Ang kagubatan ay isa lamang balakid sa aming hangarin. Tugon ko na may halong hinanakit. Ang mga puno ay balakid sa aming pagunlad, kung kaya't kailangan silang mawala. Ngunit sa aking loob, may bahagi na nagtatanong, ano nga ba ang tunay na halaga ng kagubatan? Si Mayari, sa kanyang malaanghel na boses, ay nagsalaysay ng mga kwento ng pagkakaisa ng tao at kalikasan ng mga panahong ang bawat nilalang, maging tao o diwata, ay nagkakaisa para sa iisang layunin, ang pagprotekta sa kalikasan. Sa mga sumunod na araw, madalas kaming magkasama ni Mayari. Walang kapantay ang kanyang pasensya sa akin, kahit pa ako'y palaging matigas ang ulo. Sa kabila ng aking pagdududa, ipinakita niya sa akin ang kagandahan ng kagubatan sa paraang hindi ko pa nakikita. Ang mga puno ay hindi lamang kahoy na pinuputol, kundi mga buhay na nagbibigay ng hangin, tahanan at pagkain sa maraming nilalang. Isang araw, habang naglalakad kami sa gilid ng talon, bigla siyang tumigil at sinabi, Kaloy, sa kabila ng ating mga pagkakaiba, alam kong mayroon tayong iisang layunin. Ang layuning protektahan ang mundong ito. Paano mo nasabing iisa ang ating layunin? Tanong ko na pilit na hinahanap ang kasinungalingan sa kanyang mga salita. Sa kabila ng iyong galit, nararamdaman ko ang pagmamahal mo sa lupain. Sagot niya, ang lupang ito ay hindi lamang para sa iyo, kundi para sa lahat ng nilalang na naninirahan dito. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang tila ba naglalambing na hangin na umiikot sa aming paligid. Bigla akong nakaramdam ng kapayapaan sa aking dibdib. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang kagandahan ng pagkakaiba ng tao at diwata na sa kabila ng aming mga hidwaan, may pagkakataon pa rin para sa pagkakasundo.
Ngunit sa likod ng kapayapaang iyon, may isang pangyayari na hindi ko inaasahan. Sa aming pag-uusap, dumating ang mga tao mula sa bayan, mga taong pinamumunuan ng isang mayamang negosyante na nagnais kunin ang kagubatan para gawing mina. "Kaloy," sabi ng negosyante, "mahalaga ang iyong tulong sa aming proyekto. Alam kong may kakayahan kang pamunuan ang pagputol ng mga puno rito." Doon ko naramdaman ang bigat ng desisyon, ang desisyong pipiliin ko kung para sa bayan ba o sa kalikasan. Sa likod ng aking isipan, narinig ko ang bulong ni Mayari, ang kanyang paalala na ang kagubatan ay para sa lahat. Sa isang iglap, bumalik sa akin ang mga alaala ng aming mga pag-uusap, ang mga kwento ng pagkakaisa, ang halaga ng kalikasan, at ang pangako na protektahan ang mundong ito. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang lakas na magdesisyon para sa tama. Hindi ko kayang ipagkanulo ang kagubatan, sabi ko, puno ng determinasyon sa aking boses. Mahalaga ang kalikasan para sa lahat, at hindi ko ito kayang sirain para sa pansariling kapakanan. Ngunit sa likod ng aking desisyon, alam kong hindi ito ang katapusan. Alam kong sa bawat hakbang na gagawin ko, may panganib na nakaamba. Ngunit sa tulong ni Mayari, nakuha ko ang lakas ng loob na ipaglaban ang kagubatan. Kahit pa ang ibig sabihin nito ay harapin ang galit ng mga makapangyarihan. Sa dulo ng gabing iyon, habang naglalakad kami ni Mayari pabalik sa kagubatan, naramdaman ko ang kakaibang hangin. Hangin na nagdadala ng panibagong simula. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam kong may paparating na pagsubok na hindi ko inaasahan. Ang negosyante ay hindi titigil, at alam kong may mas malalim pang lihim na nakatago sa likod ng kanyang mga plano. Sa aming paglalakbay, alam kong hindi ito ang katapusan ng aming kwento, kundi simula lamang ng mas matinding laban para sa kalikasan. Sa gitna ng makapal na gubat kung saan ang liwanag ng araw ay nahihirapan makapasok sa siksik na dahon ng mga puno, naroon ako. Isang matigas ang loob na manggugubat, palaging may daladalang palakol, at tila ba ang aking puso'y kasing tigas ng bakal. Sa matagal na panahong paglalakbay ko sa gubat na ito, nasanay na akong mag-isa, palaging handang harapin ang anumang hamon na ibinabato sa akin ng kalikasan. Ngunit mula nang makilala ko si Diwa, ang mahinhin ngunit makapangyarihang diwata ng gubat, tila baga may nagbago sa takbo ng aking buhay. Sa una naming pagkikita, hindi ko akalaing magbabago ang pananaw ko sa kanya. Palagi ko siyang tinitingnan bilang kalaban, isang hadlang sa aking layunin at pangarap. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti kong natutunan na ang kanyang mga maharlikang paggalaw ay hindi tanda ng kayabangan, kundi ng pag-unawa sa mga bagay na hindi ko pa nauunawaan. Sa bawat araw na nagkikita kami, may bagong kaalamang hatid ang kanyang mga salita, mga kwento ng pag-asa at pagkakaisa, na tila ba ang gubat ay hindi lamang tahanan ng mga nilalang, kundi isang buhay na bahagi ng ating sarili. Ngayon, sa gitna ng mga lumang puno at humahalimuyak na mga bulaklak, narito kami ni Diwa, nag-uusap sa isang lihim na lugar sa gubat. Ang kanyang tinig ay tila musika sa aking pandinig, at ang kanyang mga salita ay bumabalot sa akin ng kapayapaan. Alam mo, hindi ko akalaing darating ang araw na tayo'y magkaisa, sabi ni Diwa habang nakatingin sa akin ng mahinahon. Ang gubat ay hindi lamang tahanan ng mga puno, ito'y tahanan ng kapayapaan at pagkakaintindihan. Napatingin ako sa kanya, naguguluhan pa rin sa mga nangyayari. Diwa, sa lahat ng taon na nagdaan, palagi akong lumalaban sa iyo. Ngunit ngayon, nararamdaman kong may ibang layunin ang ating pagkikita. Ngumiti siya, isang ngiti na puno ng pag-unawa. Ang gubat ay may mga lihim na dapat nating tuklasin.
Ngunit hindi ito magagawa kung patuloy tayong mag-aaway. Kailangan nating magkaisa. Habang nag-uusap kami, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya mula sa gubat. Ang mga dahon ay tila sumasayaw sa hangin, at ang mga ibon ay nag-aawitan ng mas masigla kaysa dati. Ang lugar na ito na dati kong tinitingnan bilang isang simpleng parte ng kalikasan, ay tila ba may buhay na nagbibigay sa amin ng liwanag at inspirasyon. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga dahon ay hindi na sumasayaw. Bagkus ay tila ba nagmamadaling sumalubong sa isang paparating na bagyo. Nagkatinginan kami ni Diwa, parehas naming naramdaman ang kakaibang presensya na lumalapit. May paparating, sabi ko. Pakiramdam ko'y may hindi magandang mangyayari. Diwa, ano ito? Tumayo si Diwa. Ang kanyang mukha ay tila ba naglalaban sa pagitan ng takot at determinasyon. Matagal ko nang alam ang presensyang ito. Isang nilalang na matagal nang naninirahan sa gubat, naghahanap ng kapangyarihan. Biglang sumulpot mula sa likuran ng mga puno ang isang anino, isang matayog na nilalang na may dalang enerhiya na hindi namin maipaliwanag. Ang kanyang mga mata ay tila baga mga bituin sa gitna ng kadiliman, at ang kanyang presensya ay nagdudulot ng hindi maipaliwanag na kaba. Ako ang tagapagbantay ng gubat, sabi ng nilalang. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. At hindi ko papayagang magkaisa ang dalawang magkaibang mundo. Naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Ang nilalang na ito ay tila ba may layuning hadlangan ang aming pagkakaibigan ni Diwa. Ngunit nararamdaman ko rin ang tapang sa aking puso. Tapang na dulot ng pagkakaintindihan na natutunan ko mula kay Diwa. Diwa, huwag kang matakot, sabi ko habang hawak ang kanyang kamay. Kaya nating harapin ito. Ngumiti si Diwa, ang kanyang ngiti ay puno ng tiwala. Oo, kaya natin. Ang pagkakaibigan natin ay mas malakas kaysa sa anumang balakid. Habang papalapit ang nilalang, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na dumadaloy mula sa gubat, papunta sa amin ni Diwa. Ang mga puno, ang lupa, ang hangin, lahat ay tila baga sumusuporta sa aming hangarin. Ito na ang oras ng pagsubok. Sa harap ng matinding pagsubok na ito, naramdaman ko ang kakaibang tapang na hindi ko akalaing mayroon ako. Ngunit sa likod ng tapang na ito, naroon ang isang katanungan na hindi ko matanggal sa aking isip. Magagawa ba naming magtagumpay laban sa nilalang na ito? O ito na ba ang katapusan ng aming pagkakaibigan? Habang papalapit ang nilalang, naramdaman ko ang takot na bumabalot sa akin, ngunit naroon din ang pag-asa. Ang gubat ay tila baga kasama namin sa labang ito, at ito ang nagbibigay sa akin ng lakas upang harapin ang anuman pang darating. Sa simula, wala sa isip ko ang makipagkasundo sa isang diwata. Ako si Rino, isang manggugubat, na palaging naniniwala na ang gubat ay isang yamang dapat sakupin at pakinabangan. Ngunit sa tuwing naririnig ko ang awit ng hangin, tila may bumubulong sa akin, isang tinig na puno ng pangunawa na nagtuturo sa akin ng ibang paraan ng pagtingin sa mundo. Mula nang makilala ko si Amihan, ang mahinhin ngunit makapangyarihang diwata ng gubat, nagbago ang takbo ng aking buhay. Sa una, pinagtalunan namin ang bawat hakbang na ginawa ko sa kanyang tahanan. Napakatigas ng loob ko. Anuman ang sabihin niya ay tinatanggihan ko. Sinubukan kong ipaglaban ang aking pananaw sa pamamagitan ng pagputol ng mga puno at paglikha ng mga daan sa loob ng gubat. Ngunit sa tuwing gagawin ko iyon, nararamdaman ko ang kanyang presensya, isang malambing, ngunit may awtoridad na presensya na nagpapakilala sa akin sa tunay na halaga ng kalikasan. Rino, hindi mo ba nakikita? Ang gubat ay hindi lamang isang pinagkukunan ng yaman. Isa itong buhay na nagbibigay ng tahanan at pag-asa sa lahat ng nilalang.
Malumanay na sabi ni Amihan sa akin isang gabi habang nakaupo kami sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang kalaliman ng kanyang pagmamahal sa gubat. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagising ang aking kalooban sa isang damdamin ng pag-aalala at pag-unawa. Sa aming mga pag-uusap, natutunan ko ang mga lihim ng gubat, ang mga kwentong nakatago sa bawat dahon, ang musika sa bawat huni ng ibon, at ang mga pangarap na sinasayaw ng hangin. Unti-unti, ang aking pagnanasa na sakupin ito ay napalitan ng pagnanais na protektahan at alagaan ito. Ngunit hindi madaling talikuran ang aking mga nakaraang gawi. Ang aking takot na mawala ng kontrol ay patuloy na nagbabanta sa akin. Hindi mo kailangang talikuran ang lahat ng iyong natutunan, Rino. Sa halip, gamitin mo ang iyong lakas upang maging tagapagtanggol ng ating tahanan. Sabi ni Amihan habang kami ay naglalakad sa isang lumang daan na nilikha ko noon. Ang kanyang mga salita ang naging ilaw sa aking madilim na isipan, isang gabay na nagturo sa akin ng bagong landas. Isang araw, habang naglalakbay kami, sa pinakapusod ng gubat, natuklasan namin ang isang lugar na puno ng mga malalaking puno at makukulay na bulaklak. Ang lugar na iyon ay parang isang paraiso. Ang hangin ay puno ng mga halimuyak na nagdudulot ng kapayapaan sa aking puso. Doon, nagkaroon kami ng isang pagtuklas na magbabago sa aming tadhana. Sa pinakagitna ng paraiso, nakita namin ang isang sinaunang puno na tila sumisimbolo ng pagmamahalan at pagkakaisa. Sa ilalim nito, may isang sagradong bato na kumikinang sa liwanag ng araw. Ang bato ay may mga ukit na tila mga sinaunang simbolo, hindi ko ito maipaliwanag. Ngunit si Amihan ay tila may alam. Rino, ito ang bato ng pagkakaisa. Ang sinumang may dalisay na hangarin ay mabibigyan ng kakayahang magkaisa ang mga nasasakupan ng gubat. Ngunit ito rin ang bato na nagtatago ng isang lihim na maaaring bumago sa lahat. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala, ngunit may kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Hindi ko naiintindihan ang buong kahulugan ng kanyang sinabi, ngunit naramdaman ko ang isang malalim na koneksyon sa sagradong bato. Sa aking paghawak dito, isang kakaibang enerhiya ang dumaloy sa aking mga ugat. Isang enerhiyang nagturo sa akin ng mga pananaw na hindi ko pa nakikita. Rino, mag-ingat ka. Ang bato ay may kapangyarihang magbukas ng landas patungo sa hindi natin inaasahang hinaharap. Babala ni Amihan, ngunit bago ko pa maiproseso ang lahat, ang paligid ay biglang nag-iba. Ang hangin ay nagbago. Ang mga kulay ng gubat ay naglaho. At kami ay napunta sa isang lugar na hindi namin inaasahan. Ang lugar na iyon ay tila isang bahagi ng gubat na hindi pa nasisilayan ng sinuman. Sa paligid, naririnig ko ang mga tinig ng mga nilalang na tila nagtatalo. Mga tinig na puno ng takot at galit. Hindi ko maipaliwanag. Ngunit naramdaman ko ang isang puwersang nagtutulak sa akin na ibalik ang pagkakaisa. Sa lugar na iyon, Amihan, ano ang nangyayari? Tanong ko habang pilit na inuunawaan ang sitwasyon. Ito ang hinaharap ng gubat kung hindi natin maitatag ang tunay na pagkakaisa. Ang bato ay nagbigay sa atin ng pagkakataong makita ang maaaring mangyari at nasa atin ang desisyon upang baguhin ito. Sagot ni Amihan, puno ng determinasyon. Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang lakas na nagmumula sa aming pagkakaibigan at pag-unawa. Sa sandaling iyon, nagdesisyon ako na hindi ko hahayaang maganap ang kaguluhan. Kasama si Amihan, sinimulan naming likhain ang bagong landas para sa ating gubat, isang landas na puno ng pag-asa at pagkakaisa. Ngunit sa likod nito, alam ko na may higit pang hamon na naghihintay sa amin, isang hamon na magdadala sa amin sa isang mas malalim na paglalakbay ng pagkakaibigan
at pagmamahal sa kalikasan.